Tapos sa school nga po, ayun, ano na nila, alam na nila na ako. Bagamat hindi siya suspendido sa trabaho, sinuspend muna natin yung clearing ops. Sir, baka pwede pong pag-request na huwag nang isama sa vlog. Nag-try pa kasi siyang tumakas eh. Nag-try siya mag-U-turn. Ang problema ay pinagalitan pa, pinahiya pa, no? At kung ano-ano pang mga sinabi. Hi everyone! Nagsalita na po ang teacher doon sa viral video ni Sir Gabriel Go kung saan ay nahuli siya dahil sa walang helmet. Sa video na ito ay panoorin natin kung ano ang nangyari sa teacher pagkatapos niyang mahuli na walang helmet. Panoorin natin ang video na ito. Nahati ang mga Pilipino dahil ang iba ay sumasang-ayon kay Sir Gabriel Go at ang iba naman po ay tutol sa nangyari doon sa teacher. Ganun pa man ay sinuspindi muna ng MMDA si Sir Gabriel Go sa pagsama sa mga clearing operation upang maimbestigahan muna ang pangyayari. Pakinggan natin ang sinabi ng MMDA. Agad naman po nating inaksyonan yan. Bagamat hindi siya suspendido sa trabaho, sinuspend muna natin yung clearing ops niya. Meaning, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-clear natin sa mga pangunahing lansangan. It's just that hindi muna po natin siya pinasama. Dagdag pa ng MMDA ay hindi naman intensyon ni Sir Gabriel Go na ipahiya ang teacher at hindi ito tumutukoy sa lahat ng teacher sa Pilipinas. Sabi na violation ng data privacy tapos parang medyo pinahiya daw po yung guro. Ang akin na po masasabi, hindi naman po siguro intention na pahiya or i-generalize yung mga guro. Wala pong ganong intention, lalo na po sa aming ahensya. We'll see. Ano rin po siguro namin, itatawagin din po namin siguro yung side ng guro. Aside doon sa explanation ni Mr. Go, i-review pa rin namin yung polisiya namin regarding posting to make sure nga na maproteksyonan yung privacy. Nagsalita naman ang teacher doon sa viral video at inamin niyang natutuwa siya kay Sir Gabriel Go. Natutuwa ko, wala po siya sinisino eh. Ayun nga po, yun lang, isa po ko siya nadali. Nakiusap naman daw ang teacher na huwag isama sa vlog, pero kahit na ganoon ay nakilala daw siya ng asawa at mga estudyante sa eskwelahan. Sabi ko sa kanya, Sir, baka pwede pong mag-request na huwag nang isama sa vlog. Kasi po teacher po ko rito, kilala po ako. Tapos ayun nga, kinabukasan, nag-viral nga. Hala, sabi ko, pag uwi ko, galit yung asawa kong galit. Tapos sa school nga po, ayun, ano na nila, alam na nila na ako, pati yung mga student po na. Isa daw sa hindi nagustuhan ng teacher ay yung words na huli na ay tatakas pa. Kung sa part na sa video yung sasabing huli na, tatakas pa. Wala pong ganong, wala pong pakiusap na sinabing huwag mo kong tigitan. Tinignan ko yung part ng video na yun, pero yung angulo po kasi ng camera ay hindi nahagip. Pero dumiretso po kasi ang motor. Kahit pinapara na, panoorin natin ang part na yun. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Sinugundahan naman ito ng MMDA at sa kanilang obserbasyon ay tinangkapang tumakas ng rider at mag-U-turn. Kung napanood nyo ng buo yung video, nag-try pa kasi siyang tumakas eh. Nag-try siya mag-U-turn para po makaiwas sa paghuli. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko. Personally, and as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission. Nagsalita naman ang kinatawal ng Teachers Dignity Coalition at ipinagtanggol ang teacher doon sa video. Ayan, magandang hapon po mga kapatid na guro sa buong Pilipinas. Ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. May mga nagpasa po sa akin ng video. Hinuhuli ng isang MMDA official, no, si Gabriel Go. Yung isang teacher na walang helmet. Ito naman si teacher walang helmet. Dapat naman may helmet po tayo. Tama naman, nahulihin ang sino man. Kahit teacher ka, kahit sino ka pa, di ba? Kung wala kang helmet, kung meron kang nilabag na traffic rules. Ang problema ay pinagalitan pa, pinahiya pa, no? At kung ano-ano pang mga sinabi. Habang siya ay binibideo. At sinabi ng teacher expressly na wag mo nang i-video. Ang sagot nito ni Go ay naka-blur naman daw yung mukha. Ngayon, ang tanong ko sa MMDA, ang tanong ko kay Attorney Artes at kay General Torres, ang ating chairman at GM, General Manager respectively,
Pinapayagan niyo po ba yung inyong mga empleyado o yung inyong mga opisyal ng MMDA na gawing content yung trabaho? Sa amin po kasi pinaalalahanan kami ng DepEd ng aming Secretary Sani Angara na huwag gawing content ang aming trabaho. Para patas po tayo. Ang request ko po sa inyo, GM Torre, Idol at Chairman Artes, sana po pagsabihan ninyo yung inyong mga tao na hulihin ang lahat ng lumalabag sa batas. Ano man ang estado, ano man ang posisyon nila sa lipunan. Ang kadalasan po kasing hinuhuli yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nakamotor, yung mga nagtitinda sa kanto, yung mga ang kinabubuhay ay yung kalsada na napakaliit po ng kita. Kadalasan po, sila po yung hinuhuli. No, sana man lang makita kami ng mga big time na mga tao na hinuhuli at pinapahiya ng inyo pong mga opisyales dyan sa MMDA. Sana maging maayos po tayo lahat na gumampan sa ating mga kani-kanyang trabaho sa gobyerno. So again po Attorney Artes and Idol General Torre, pagsabihin nyo naman po para maging fair po tayo sa lahat. Thank you po. Maraming salamat. Buhay po tayo lahat. At yan po ang kaganapan kung saan na hindi na muna natin makikita si Sir Gabriel Go sa mga clearing operation. Sa nakita ko po sa video ay parang wala namang sinabing masama si Sir Gabriel Go. Ang ibig lang sabihin ni Sir Gabriel Go doon sa video ay mapa-teacher ka man, sundalo, engineer, police at iba pang profession ay dapat maging huwaran tayo ng iba. Bilang isang teacher na nagtuturo sa mga estudyante ay dapat maging halimbawa tayo ng pagsunod sa batas tulad ng pagsusuot ng helmet. Ang mga isipan po kasi ng estudyante ay mura pa at kung ano nakikita nila sa matatanda ay ginagaya nila. Kahit walang video ay makikita nila ang kanilang teacher na nagmamaneho sa kalsada at mag-iisip sila kung bakit ang kanilang guro ay hindi nagsusuot ng helmet. Mabuti nga at may video dahil sa itong paalala sa lahat na kahit isa kang engineer, police, teacher o anumang propesyon ay kailangan mong magsuot ka ng helmet kung ikaw ay gumagamit ng motor. Hindi naman nakakahiya ang teacher doon sa video dahil hindi naman siya nakipag-away o nakipagtalo. Ang pagkahuli ng teacher doon sa video ay ang tinatawag nating pagkatuto sa ating pagkakamali. Kung nagkamali tayo at inamin natin ang ating pagkakamali, ay ang susunod nun ay pagkatuto. Kaya sa susunod ay hindi na tayo magkakamali. Hindi ibig sabihin na professional tayo ay hindi na tayo pwedeng matuto sa ating pagkakamali. Kahit manager, accountant, architect ay nagkakamali pa rin. At bawat pagkakamali ay nagiging hakbang ito sa bagong kaalaman para sa ating pag-unlad. Wala pong nakakaya dun sa pagkahuli ni Sir Gabriel Go dun sa teacher dahil hindi naman ito krimen at isa lamang violation na wala rin namang kulong. Parang tinuruan lang tayo na sa susunod nating pagmamaneho ay mag-helmet tayo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.